Hi mga ka-Werpapits, ito uli si Wewe Reyes Padilla known as Werpapits. Ituturo ko sa inyo ngayon yung sum of semiconductor and component testing. Pero bago yan, pasasalamatan ko muna at isa-shoutout ko muna, no? Sa mga sumagot ng assignment natin sa ating mga color coding, voltmeter, salamat kina Rakina Victor, kay Kenneth, J. Ebonia, Manolito Largado, Joey Digneran. Salamat at shout out sa BH Audio Works, kay Seyan Rayber, at sa mga group members and admin ng Cebu DIYers. Kamusta kayo dyan? Pinoy Electronics, Electronics Technician PH, Power Amplifier, at iba pang mga group na sumusuporta sa atin. Sana guys, tuloy-tuloy lang para lumawak pa ang kaalaman natin. Salamat sa pagsuporta. At shout out nga rin pala sa 30Hz, mga car audio enthusiast dyan, at kay Master Serapin Jojo, shout out din. At sa ating sponsor ng napakagandang fluke tester, kay Master at sewing machine expert, kay Criston Abigan, shout out din. Salamat sa pinagkaloob mong tester. Sana marami pang mag-sponsor dito sa atin. Mga ka-Werpapits, dito tayo ngayon, pag-aaralan natin yung mga spare parts natin na may kinalaman sa sa init or sa temperature. Meron tayong makikita dito, pinaka thermal switch natin or thermal fuse, ganon, na ito malimit nakadikit sa mga heatsink, aluminum heatsink o sa transistor. Makikita nyo yung mga pyesa na yan dahil sila yung may kinalaman sa init, sila yung nagko-control ng temperature, sila yung ginagawang sensor, no? Iisa-isahin natin kung paano ba tinetesting ito, no? Okay, ang kailangan natin, meron tayong digital tester, analog tester, and then for demo purpose, meron tayong panghinang para sa init, at meron tayo ring thermal scanner. Ayan guys, pero for the lang yan, for the sake of demo natin. Okay, sisimulan natin. So dito mapapansin natin malamig yung ating panghinang. Okay, simulan natin dito guys. Eto, meron tayong tinatawag na NTC, thermistor, negative temperature coefficient. No, bakit ba sinabing NTC? Kasi pag nainitan, bumababa yung kanyang temperature. So, tingnan natin dito kung ilan na yung temperature ng ating panghinang. Ayan, nasa 60 na, 100 na yan, no? So, hindi lang nasa sentro. Pero ibig sabihin, umiinit na. Okay, tingnan natin guys. 8.4 ohms. Pag nilapitan natin ang panghinang, tingnan natin ano mangyayari sa ating NTC. Ayan, makikita nyo, bumababa ng bumababa. Malimit ito gamit sa mga soft starting or sa mga QSC na power amplifier. Sila yung mismo nakasiris sa linya. Ayan, kita natin, no? 5 ohms na lang, oh. Bumababa siya. At what temperature? Ayan, sa 38, 37, 4.9 na lang siya. So, ayan yung relation nung init sa tinatawag na NTC, negative temperature. So, kuha pa tayo ng ibang sample natin na NTC.
Ito, ganun din, 7 ohms. So, initan natin. Ayan, ang tulin bumaba. Okay. Next. Ito. NTC din to. Ayan, medyo mataas. 41 ohms. Pwede na to i-series sa ating mga stabilizer sa amplifier natin. Para pag uminit, ibababayan yung bias. Hindi to NTC. Ano to? PTC. Tumataas oh. Hindi, bumaba na. Ayan guys, bumaba na. So, NTC pa rin siya, bumababa. From 40 ohms, ano na lang siya, 32 ohms. Ayan guys, so at least nakita natin. And then, napag-aaralan natin. Ito naman, malimit to naka-sensor na sa mga transistor. So, 115 ohms. Tingnan natin ano mangyayari. Ay! Natanggal. Nag-over over temperature. So, dito tayo. So, tumaas siya. Ayan 400 ohms na. Ang tawag naman dito ay PTC, Positive Temperature Coefficient. So, tumataas yung kanyang temperature. Pwede din natin gamitin sa ating pagbabayas. Okay, meron pa tayong isa rito. Eto guys, malimit natin makita sa sa mga amplifier, sa mga SMPS, switch mode power supply. Alamin natin kung anong klase ito. Okay, sa 2K wala siya. Sa 20K, ayun, meron na. So, 7.21 kilo ohms. Initan natin. Ayan, ang tulin bumaba. Ayan, 5K na lang siya. Okay, nakita nyo guys. Naiisip nyo na ba kung saan nyo pwede i-apply yan? Okay, eto namang isa na to, nakalagay ay PTC. Ibig sabihin kailangan umangat ang kanyang resistance. So 6.2 ohms, initan natin, kailangan umangat. PTC Ayan, umaangat nga naging 12. Ayan, 11, 12. So, umaangat kumpara sa kanyang original na temperature. Ayan, 12 ohms na. Okay. So, yun yung pinagkaiba ng PTC at saka NTC. At least, atin nang naiintindihan ngayon. And then, meron din tayong tinatawag na thermal switch. So, dalawang klase ito. Isang normally open at isang normally close. Okay, gamit to sa mga smoke machine, sa mga pangtimpla ng kape, initan ng tubig. Okay, alamin muna natin guys kung ito ay normally open or normally close. Kasi dalawang klase ito. Baka tayo yung magkamali. Hindi tayo pwede basta-basta palit. Ayan, since ito ay shorted, so ibig sabihin normally close. Close siya, no? Ngayon, para natin malaman kung siya ay working, initan natin. Kailangan umopen yan. Ayun, nakita natin umopen. So, tanggalin natin yung panghinang. Dapat pagka ang temperature lumamig na,
Ayan, from 38. Mini-scan ang kanyang temperature. Ayan. So, tingnan natin kailan siya babalik. Ayun, oh. Bumalik na siya. Kasi bumababa na yung temperature ulit. Okay, guys. Sana may natutunan kayo sa ating pagtetesting ng mga thermistor, NTC, PTC, thermal switch natin. At keep on following, like, and subscribe para lagi tayo updated sa mga videos natin. Salamat, guys. Contract Productions. Hey.